Wala mga ka-riders, panis tayo dito. Single, naging tricycle. Okay, iba talaga Pinoy pagdating sa diskarte. Ano po? Ayan o, makakapagsakay na siya ng dalawa magkabila. Nagawan niya ng upuan diyan sa ibabaw ng gulong. Pero syempre, epekto rito sa registration sa LTO. Iba na registration ko, pang tricycle na. Pero ang ganda naman na yan, may bubong na. May malaki siyang windshield. Safe na safe tayo dito, di ba? Ayos ang diskarte ni Kuya. Lalagyan na natin ha. Pero ayos ha. Naging tricycle ha. Before anything else, kumusta na kayong mga adik sa motorsiklo? Kaya ko? Okay, bibili lang tayo ng ulam pero swerte, napadaan tayo dito sa Swerte Moto Plaza. May nakita po kasi tayo na isang scooter na maganda, mai-review natin kasi ito ho latest model ng Yamaha Pasio or Pasio, alin man sa dalawa, kung ano ang tamang pronunciation. Ang importante, nagkakaintindihan tayo. Kaya puntahan natin, alamin natin kung ano bang binago sa kanya o in-upgrade. Tama-tama po, bagay na bagay ito sa mga teenagers natin, mga bago pa lang magmomotorsiklo. Okay, first impression po, mapapagkamala mo siyang classic scooter pero more on fashion and premium looks ang dating po ng scooter na to. Yan naman ang ino-offer sa atin ng Mio Pasio 125cc. Although may pagka old fashion po siya, pero ang lakas pa rin ng appeal niya ngayong modern generation natin. Malaking factor po yung kanyang mga bagong variant na kulay, which are the pearl white, ito nga po, cyan blue, matte orange, candy red, at saka yung pastel blue. Idagdag mo pa itong bagong design at color combination ng kanyang simpleng decals na very unique at stylish ang dating. Yun lang mga riders, wala naman pong binago sa kanya. Same pa rin po itong Mio Pasio. Bali kulay lang po ng decals ang pinaltan. Ganito pa rin naman po yung layout or design ng kanyang decals and sticker. Ayan, pareho lang din po dun sa naunang nilabas. Pero sa tingin ko po, mas favor po talaga sa mga teenagers natin na mga riders, lalong-lalo na yung mga mahilig sa K-pop, yan, mga passionista, bagay na bagay po talaga itong scooter na to. Kaya may advice ko lang, bago sumakay siguro, maligo muna para bumagay tayo dito. At talaga hong pang-rampa ang kanyang dating, pang-model. Okay, unique po talaga ang kanyang design, lalo na pagdating sa kanyang mga ilaw, dito sa kanyang headlight. Okay, iisipin mo, bulb lang siya dahil sa kanyang round shape na headlight, pero ang totoo po nito ay pure LED po to na may mga DRL na nakapalibot sa kanyang headlight. And then maganda, naka-chrome po itong kanyang mga lining dito sa headlight. And then sa kanya namang turning signals, although bulb po siya, ayan, kita nyo naman po yung bumbilya sa loob.
Pero yung shape niya, pare-pareho po siya, very uniform. Ang lamig po talaga sa mata itong gantong design. And then nasa gitna, syempre emblem ni Yamaha. And then yung kanyang model name or logo na Pacho, ayan, letter F. And then kapansin-pansin din po itong kanyang malapad na front fender. And then ito sa gitna yung kanyang kusina, naka-expose na para mas malakas po ang tunog. Hindi na ipit ang kanyang sound dahil open na po siya. Okay, sa kanya namang gulong dito sa front tire, malapad po siya. Bali, Dunlop po ang brand itong front tire niya. Tubeless syempre, meron po siyang sukat na 110 by 70 by 12. Okay, and then sa kanyang mugs, meron po kulay na glossy black. And then syempre, alloy po ito. Okay, ito yung kanyang speedometer cable. Ayan. And then dito po sa kabila, naka single disc po siya sa kanyang front brake. And then single piston caliper na meron pong telescopic port na front suspension. Okay, dito naman po sa rear tire, same size po siya sa front. Bali 110 by 70 by 12 din po ang kanyang sukat. And then mechanical drum brake naman po sa kanyang rear brake. And then single sided shock po dito sa kanyang rear suspension. Wala na pong kickstarter itong Mio Pacho 125. Bali ito, malinis po dito yung kanyang CVT. And then meron pong kill switch yung kanyang side stand para sa malilimutin magtanggal ng side stand. Ayan, hindi kayo tatakbo pag nakababa. Okay, very appealing po talaga pagdating sa kanyang decals. Ayan, although mas nagagandahan po ako dun sa unang version ng dun sa unang decals na ginamit. Pero depende na po sa taste nyo, sa kulay. Okay, sinisipat ko pong mabuti yung kanyang taillight. Bulb pa rin po siya. Ayan, kita ko po yung kanyang bumbilya hanggang sa kanyang turning signals. Parehong bulb po. Siyempre, hindi naman pwede magkaiba yan. And then ayan, yung kanyang shape, pare-pareho, uniform. Kaya ang ganda po talaga tignan. Then ito, meron siyang naka-emboss na sticker dito ng Yamaha. And then very nice ang ganyang plastic na heat guard, malapad oh. Wala kang chance mapaso dito dahil fully protected po tayo. Sakop na sakop po niya yung size ng kanyang muffler. And then syempre air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Ito maganda, may protection na kasama yung kanyang fan cover para maproteksyonan po tayo dito sa kanyang elbow. Sigurado mainit po yan pag tayo po ay natakbo. Kaya maganda, may protection na. And then FI po or fuel injection na po ang fuel supply system ng Mio Pacho 125. And then kapansin-pansin din yung magandang shape ng kanyang pillion footrest. Ayan, hindi siya naka-osle. Ayan, tamang-tama po sa ating paa. Although alloy lang siya, wala po siyang rubber, pero basta itataas nyo lang po pag hindi nyo po ginagamit. Okay, pagdating po dito sa kanyang mga switches and button, napaka-premium po ng kanyang dating. Ang linis, tamang-tama lang po ang mga pwesto, walang masyadong kulay na ginamit, very uniform din. Okay, unahin natin yung kanyang high beam, low beam. Okay, may battery po ito, mamaya testingin natin. And then yung kanyang turning signals, yung kanyang horn, ano pa bang button dito? Okay, wala na. Okay, dito meron po siyang park brake lock. Itong button na to. Elegant na screen display, oblong din po ang kanyang design, kanyang sukat. And then dito po, yung meron siyang stop and start system or yung idling stop na tinatawag. Na kapag tayo ay napa-traffic, napatigil tayo ng at least 5 seconds kung sana pong mamamatay ang ating engine. And then pag i-start, hindi na kailangang i-switch, throttle lang po, konting piga, start na ulit tayo. And then ito, meron pa rin siyang hazard syempre. Ito, importanteng feature sa isang motorsiklo, may hazard. And then yung kanyang push button electric starter. And then yung side mirror niya, ayan, simple lang. So kung hindi po tayo satisfied sa side mirror, maghanap po tayo ng babagay dito, syempre yung bilog na side mirror. And stainless syempre, yung naka-chrome na para mas attractive. Wala naman na bago, ito pa rin po yung kanyang packet sa left side na meron pong 12 volt socket, power socket. Ayan, wala lang po hindi siya USB ready. Pipili pa po tayo ng converter para magamit bilang charger ng ating cellphone. Okay, sukat nga uli natin yung ating cellphone dito ha.
Ayan, pasok na pasok po. Eksakto, basta patagilid nyo lang siya ilalagay. Ayan. Basta wag nyo lang iiwanan dahil wala pong lock. Ano po, baka makalimot kayo. Ilagay nyo lang po pabang charge, pero pag aalis, syempre, dalhin nyo po yung cellphone. And then, ang gaganda po ng kanyang mga utility hook. Very safe ang ating mga pinamili pag isasabit. Kahit magpagewang-gewang tayo, hindi malalaglag dahil nakalock siya. Ayan, magkabila po hanggang dito sa ilalim ng upuan, meron din siyang utility hook. Kaya marami tayong may kakarga. And then ayan, meron siyang lalagyan ng mineral water dito sa right side na kanyang pocket. Malalim din naman. Pwede rin ang cellphone. And then ayan, yung kanya naman pong mechanical key. Bali, sa ignition, makikita nyo may kasama pa rin siyang secure shutter key. And then siyempre pag bubuksan natin yung kanyang upuan, tapat lang natin sa seat. Ayun, bumukas na. Check na natin ha. Okay, malaki po ang kanyang under seat storage. Meron pong capacity na 17.8 liters. Kaya sigurado kakasya na po ang ating mga full face helmet dito. And then yung kanyang mga basic tools dito po nakalagay sa ilalim ng upuan. And then pagdating po sa kanyang fuel tank capacity, meron po itong 5.1 liters na full tank. Okay, sa gas consumption naman po, kumukonsumo po siya ng 45 to 48 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po, nasa 94 kilometers per hour. Ang laki rin po ng kanyang grab bar, mahaba, parang square, pero komportable sa ating kamay, hindi siya madulas. Okay, tama-tama, may battery. Testingin natin yung kanyang instrument panel. Ayun, sa unang pagbukas, makikita natin, nakailaw po yung kanyang stop and start system. Ito, itong letter A. Nandito po yung kanyang turning signal sa gitna. And then yung kanyang check engine. And then high beam, low beam. And then inverted po yung kanyang screen. Ayan, kaya mas malinaw po ito, lalo na sa gabi. Okay, nandito po sa gitna yung kanyang speedometer. And then sa baba, ito yung kanyang odometer. And then yung kanya naman po fuel consumption, ito sa pinakailalim. Okay, isa pa, tignan natin na maigi. Ayan. Okay, yung mga basic na information na kailangan natin, ayan, naka-display naman po dito. At ang maganda, meron din po itong Y-Connect. Pwede nyo i-connect sa inyong cellphone para kung nalilimutan nyo po, lalo na sa maintenance, ayan, magagamit nyo po siya. Ayun lang, wala tayong gasolina, kaya hindi natin ma-check yung kanyang headlight kasi kailangan naka-on po ang kanyang engine para bumukas po ang headlight. I-check na lang natin yung kanyang turning signals. Ayan. Ayan, dahil yellow siya, kahit hindi siya LED, malakas na rin ang kanyang bubilya. And then ang maganda rito, may hazard po siya. In case na nagmamadali, ayan, pwede niyong gamitin pero wag lagi-lagi. Para na rin sa ating kaligtasan, siyempre. Okay, sa busina na tayo. Ayan. Matinis ang kanyang busina. Huwag kayong lalapit at masakit sa tenga. Kaya mabilis mapansin po itong patio. Okay, same engine pa rin po. Single cylinder, 4-stroke, 2-valve. Pagdating naman po sa kanyang maximum power, meron po siyang 8.3 horsepower at 6,500 RPM. And then sa maximum torque naman po, nasa 9.9 Newton meter at 5,000 RPM. And then nasa 95 kilograms po ang kanyang curb weight. And then meron po siyang 135 mm na ground clearance. And then sa seat height, nasa 750 mm lang po. Kaya mababang-mababa po ito para sa ating mga rider. Ayan, naka-side stand na po siya mga ka-riders. Testingin natin na sasakay tayo. Ayan, kagaya ng ine-expect ko. Ayan, tamang-tama, mababa siya. Although malapad po yung kanyang upuan, kaya bukaka tayo, kaya medyo napapatiyad ng konti, pero napaka-komportable po. Then unang-una, ito mapapansin nyo, mataas po yung kanyang handlebar. Ayan, naka-upright position siya, kaya hindi ho tayo sub-sub dito. Yung ating view sa harap, ayan, straight body lang tayo, kitang-kita rin natin. At the same time, konting silip lang sa instrument panel. Ayan, hindi aagaw ng attention sa ating pagmamaneho dahil maliit lang siya, and then madali nyo siyang mabiview dahil mataas ang kanyang posisyon.
Sa turning radius niya po, ayan, eksakto sa ating tuhod. Siguro maganda palitan natin na mas mahabang bar end ito para in case na mabuwal tayo, hindi madadamage ang ating mga fairings, ano. Okay, ayan. Sa suspension niya, although nag-iisa lang yung suspension niya, ang lambot po ng bounce natin. Ayan. And then testingin natin yung kanyang rear brake. Okay, medyo malalim dahil drum brake po ito. Pwede namang i-adjust kung gusto natin na mas malakas na preno. By the way, Blue Core hybrid engine na po itong Yamaha Pacho. Kaya more power, less fuel. And then dito sa kanyang front brake, ito malakas po. Bali naka single disc po siya dito sa front brake. Ayan, lakas po ng kapit. Basta mga ka-riders, aware lang tayo kung anong condition ng ating kalsadang dinadaanan. Kapag madulas, mabuhangin, careful lang tayo sa paggamit ng preno. Huwag masyado mabilis. Slow down bago magpreno. And then, meron siyang malapad na footboard. Ayan, dito po nakalagay yung kanyang battery sa gitna. Okay, ayan. Maluwag pa. Meron tayong size 9 na paa. Ayan. Kaya kung meron tayong kakarga, ayan, malaki ang space niya. No problem. Hindi tayo maiipit. update ko lang po kayo sa kanyang price ngayong third quarter ng taon. Bali, ang cash price po ni Mio Pacho 125 ay nasa 96,900 po. And then kung sa installment po, magda-down tayo ng 9,700 pesos. And then sa tatlong taon naman po, sa kanyang monthly, 4,777. And then meron pa rin siyang rebate at 300 pesos kapag nasa oras po tayo magbayad. And then sa dalawang taon po, 6,075 pesos monthly. And then sa 18 months o isang taon kalahati, nasa 7,286. And then sa isang taon, nasa 9,795 pesos. Okay, hanggang sa muli mga ka-rider. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.